Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, ang Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong patutsada ni Vice President Sara Duterte dito kay Risa Hontiveros. 'Di ba? Naalala niyo nung nakaraang budget hearing sa Senado, medyo binira dito ni Hontiveros si VP Sara tungkol do sa budget ng OVP. Ngayon dito nagpatutsada rito si Vice President Sara Duterte kay Senator Hontiveros. So panoorin natin kung itong patutsada ni Vice President ni Vice President VP Sara Duterte kay Senator Hontiveros. Pag-usapan naman natin yung budget. Pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte si Senator Risa Hontiveros na komisyon sa confidential funds. Sabi ni Duterte, nagdadrama lang ang senadora. Walang tanaman ni Hontiveros, trabaho lang, walang drama. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Tingnan nyo nagdadrama lang daw si Senator Hontiveros. Pero bumuelta rin kagad si Hontiveros na trabaho lang. Which is, siguro kung iba kasi yung question, pwedeng sabihin natin trabaho lang. Pero dahil si Senator Hontiveros ang question, alam naman natin na isa yan sa mga makakaliwa, di ba? Na talagang sumusuporta sa mga makakaliwa. So, kaya nasabi siguro ni BP Sara na drama lang tong ginagawa ni Senator Hontiveros. Muling binakbaka ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas na kumikwestiyon sa patuloy na paghingi ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa isang pahayag, kabilang sa mga binanggit ni Duterte, si Senator Risa Hontiveros. Bagamat nagagawa raw aliwin ng senadora ang publiko sa kanyang flair for drama sa mga pagdinig, nangangarap lang na iligal ang paglilipat ng confidential funds sa OVP. Bukod kay Hontiveros, dawit din sa tirada ni VP sina House Deputy Minority Leader Franz Castro at mga miyembro ng Makabayan Bloc. Dagdag pa ni Duterte, hanggang ngayon ay walang maipakitang konkretong ebidensya para suportahan ang aniyay marumi nilang imahinasyon. Dahil sa kahihiyang dala ng mga nasabing individual sa Senado at Kamara ay hindi na sila dapat bigyan ng atensyon. Nitong nakaraang linggo, kinuwestiyon ng mga mambabatas ang paglipat ng Office of the President. Actually, iba talaga humirit ito si Vice President. No? Talagang pag sinabi na wag nang pansinin ang drama ni Hontiveros. Kasi tama naman talaga siya. Kita nyo naman yung talim ng salita ni VP Sara na patutsada sa mga to. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ang nagsalita nun ay hindi yung mga kapanalig ng mga makakaliwa, pwede mo sabihin hindi drama di ba? At isa pa kasi, panayan labas lang nila ng mga tawag dito ng akusasyon na wala naman silang pinangahawakang ebidensya, puro hearsay. Tandaan nyo, abogado to si BP Sara. So alam niya, inaral na niya yan, yung mga nangyayari dyan sa gobyerno. Kaya hindi gagalaw yan ng medyo alanganin siya. Si Hontiveros pag nagsalita parang dumadrama. Yung ultimong speech niya, binabasa pa niya Alam mo yun, yung sagot sa mga patutsada, binabasa pa. Pansinin nyo, tama si Banat, di ba? Lahat ng isasagot ni Hontiveros, lahat binabasa. Lahat nakapapel. So talagang, alam mo yun, kinukuha niya yung damdamin ba ng mga mamamayan na nanonood na parang feeling niya na makukuha niya yung sentimiento dahil dun sa mga, alam mo yung mga salitang medyo malalalim na Tagalog, di ba? Ang inyong dapat mag-newscaster ka na lang. Bagay sa'yo, Hontiveros, newscaster na lang, yung medyo merong drama yung pagsasalita mo. Hindi, di ba? Totoo naman O, tapos sila Franz Castro, tsaka yung isang kumblo doon. Dapat di na pinapansin yung kumblo na yun Kasi wala namang nagawang tama yung mga yun Wala namang magandang naidulot sa bahay. Ewan ko nga sa inyo mga Pilipino, ba't binoboto nyo pa yun Kaya nga tanong nga ni Banat ba't nyo pa kasi binoboto yung mga yan? Tanungin nyo sa sarili nyo. Tingnan nyo kung may nagawa ba silang maganda sa bayan natin. Sige nga, tanungin nyo saan napupunta yung budget nila. Baka nasa bundok yung budget nila.
'Di ba? Tingnan nyo rin, ilan na lang ba ang makabayan, Black? 'Di ba? Nababawasan na sila. Dapat din nyo na binoboto tong mga to nang mawala na sila sa sa gobyerno. Ewan ko ba bakit umaabot pa sila sa ng party list eh? Bakit pa sila nananalo? Sana sa susunod na eleksyon, wag na silang manalo. Kaya maingay yung mga yan. Pansinin nyo, pag yan na wala na sa kamera, kahit anong daldal niyan, hindi na papansinin yan. Alam nyo saan na magdadaldal yan pag nawala sa kamera? Doon sa kalsada, sigurado yan. Araw-araw yan nag-rally yung mga yan. 'Di ba? Sila ang gagawa ng traffic dahil araw-araw mag-rally yung mga yan. Kasi tayo mga Pilipino, ang problema sa atin, yung iba sa atin, nagpapaloko pa, nagpapatakot pa kayo. Kasi balita ko, kaya daw nakakakuha ng boto yan, dun sa mga probinsya, yung mga liblib, kung saan pinamumunuan ng mga MPA. Tinatakot daw, di umano. Ha? According to sa tinatakot daw para iboto yung mga kakampi nila. Kung totoo man yung sinasabi ni Banat Bay, di ba? Tama ba na bumoto lang kayo dahil tinatakot kayo? Hindi naman nila malalaman yan na hindi nyo binoto. Umuo lang kayo ng umuo. Pero wag nyo na iboto, wag nyo isulat. Di ba? Nanggugulo lang yung mga yan eh. Tapos yung budget pa nila, baka doon napupunta sa bundok. Di ba? Kasi kung ganyan ang mangyayari sa Pilipinas, ay pambihira naman Pambihira, tigil nyo na yan. Kasi sayang na yung binabayad natin sa mga kongresista na yan. Wala namang kakwenta-kwenta. Binibigyan pa natin espasyo mga boses yung mga yan. PP ng 221 million pesos na budget. Sa perang yan naabot sa 125 million pesos ang naliquidate bilang confidential funds. Pinasalamatan naman ni VP Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng administrasyon dahil sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Ayon naman sa Office of the Executive Secretary, may kapangyarihan ang Pangulo na aprubahan ng ganitong transfer sa ilalim ng Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Matapos ang pahayag ng Vice Presidente, agad pumalag si Senador Risa Hontiveros. Napakababa na yata ng standards ng COVID. Di na po, sasagot na lang ha. Babasahin pa. Tanga ba kayo, madam? Parang, alam mo, yung mga sagot niya na statement na ganyan, parang pina-approve niya muna sa mas nakakataas sa kanya. Kaya gumagawa siguro ng letter muna. Aprobahan niyo muna tong speech ko kung tama ba. Kung maganda ba sa sa tenga ng mga makikinig na mga kapanalig natin. Parang gano'n ang nangyayari dito eh. Hindi, ako nagtatanong lang ako, Madam Senator Ontiveros ha. Sino gumagawa ng script niyo? Hindi, ako, okay lang sa akin, kunwari magbabasa ka ng script in front of people. Okay yun, walang problema kasi talaga minsan yung fear sa stage, kailangan mo para siguradong mabigay mo yung mensahe mo, di ba? Alam mo yun, kaya lang kasi kung nasa puso mo yung sasabihin mo, lalong-lalo na, yan naman ay isang video recording. Hindi naman po yan hindi naman po yan maraming taong nanonood. Yan, isagot mo, video recording mo yan. Ilalabas mo lang yung sa puso mo, hindi yung pa mailabas. Tama rin si Banat ba eh. Diba? Anytime pwede mo i-edit naman yan eh. Dahil video lang naman yan eh. Diba? Hindi naman yan live na video na sagot. So, yan. May tinanong lang sa kanya dyan. So, naglabas lang siya ng video na sagot niya. So, siguro nga, kailangan pang pa-aprobahan yung mga sasabihin niya bago niya ibigay yung speech niya. May ibig sabihin po niyan. Di ba? Malamang wala sa puso niyo yan. Puro drama lang talaga sa buhay niyo yan. Kasi ang simple ng sagot mo, binasa mo pa. Gagawin mo lang ang trabaho mo. Gagawin mo lang? Mo lang. Hindi, alam ko, feeling ko lang naman. Kaya niya binabasa yan para madagdagan niya ng drama. Madagdagan niya ng emosyon, di ba? Pwede rin, di ba? May punto naman si Banat Boy doon. Yung nga, kasi parang makakuha siya ng attention sa mga mamamayan na nananalig pa sa kanila, sa mga makakaliwa na ito para sa bayan talaga to. Tagos sa puso yung mga sinasabi. Di ba? Gagawin mo lang. Yung, parang gusto nitong pumalit kay Wag naman na yun. Wag mo nang pakialaman yun.
Ano na yun eh, wala na yun sa mundo. Wag na. Amusing na agad. Trabaho lang, walang drama. Trabaho lang, walang drama. Pero drama siya ng drama. Trabaho lang, walang drama. Diba? Tuwan-tuwa siya eh. Sasagot lang siya, pwede naman siya magbigay ng statement. Oh, si Vice President nga, binigay lang niya yung official statement niya. Siya, kailangan ba? Trabaho lang, walang drama. Trabaho lang, walang drama. Para may sintu-sintu lang eh. Loko tagat si Banat ba eh. Siningil din ni Ontiveros si VP Sara sa sarili nitong pahayag sa Senado. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? No? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Tingnan mo naman kasi yung suot. Pati ba yung pawis papansinin mo? Grabe naman to si Banat ba, no? Talagang detalyado eh. Pati yung pawis, pinunan na rin niya eh, di ba? O hindi, okay, nakakatawa lang, nakakatawa. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Kung natatawa lang ako na maganda yung mga banat ni Banat Bay sa mga pinagsasabi nitong mga to eh. Eh may ganun talaga eh. Totoo naman. Tatanungin ko kayo, di ba meron talaga yung taong pawisin? Yung pawisin, tumatagak-tak ang pawis? O kita mo naman yung suot ni Madam Vice President. Kita nyo naman. May damit yun. O may bra yun. Ito, walang biro ito ha. Alam nyo kung bakit mainit sa pakiramdam ng mga babae? Kasi may bra sila sa loob. Minsan pa nga yung bra nila medyo parang corset type pa eh. Malaki-laki. Tapos may damit sa loob. Kasi Makati yung suot-suot niya parang barong. So, hindi naman pwedeng barong tapos bra na. Di kitang-kita naman. So, patong-patong yan. Oh, tapos, ang dami-daming nakapaligid sa kanya. Ang init-init. Daming sundalo, ang daming pulis. Naturalmente, mainitan yan. Tsaka, hindi ko siya pambabastos po ito, ha. Hindi naman po, alam naman natin pag medyo may built ang katawan ng isang tao, medyo mas madali yung pawisan, 'di ba? Mas naiinitan. Katino si Dada. Pawis na pawis. Tsaka, di ba, kahit aircon na, pag may interview ka nga sa trabaho, di ba? Pag natetense ka, di ba? Pagpapawisan ka talaga kahit malamig eh. Diba yung sinasabi nga nilang pinagpapawisan ako ng malamig. So, it's normal lang naman yung dito yung pagpawisan talaga ng isang tao. Di ba? Gaya nga sabi ni Banat Bay is, depende pa yun sa build ng katawan. Hanggang ulo, pawis na pawis, di ba? Pero pagkapayat ka, ginawing ka eh. Di ba? O, di ba pagkapayat ka, hindi ka masyado naiinitan. O. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. O, sabi nito isa, mainit talaga dyan, sir. Maraming demonyo sa paligid. Oo, ando sila Ontiveros eh. O. Kung kumpiyansa nga raw si VP Sara sa mga confidential funds, bakit hindi niya ito ipagtanggol Ang init kaya niya suot na ganyan, oh? at sagutin ng diretso? Tanong pa ni Hontiveros, bakit ba kailangan ng OVP at DepEd ng confidential funds na mas malaki pa sa pondo ng DND at NICA? Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the Sa pagkakalam ko, sinagot na ni VP yan doon sa nakarang hearing nila eh. Ba't parang itatanong na naman niya ulit, di ba? Gaya nga na sinabi nga nung di ba, nakarang video natin, yung tanong ni Hontiveros, paulit-ulit lang. Kahit sinagot na, uulitin niya ulit yung tanong. So parang nakikinig siya pero hindi niya iniintindi yung sagot. Parang ganun. significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Alam mo kung anong weird dito? Tandaan ninyo, Ano yung weird Banat Bay? Sige nga. nag-meeting naman sila eh. Nagkaroon ng closed session yan eh, yung mga senador. Di ba binalita din natin dito yan? Nagkaroon na sila ng closed session, tinatalakay ang confidential funds ng Office of the President and Vice President. Tinalakay naman doon. Bakit hindi niya questionin doon? Bakit hindi siya magsalita kasama yung mga senador niya? Di ba? Sa isang pahayag naman, Correct. Di ba? Kaya nga sinabi ko, di ba?
Noong nakarang deliberation ng budget hearing ng OVP, tinanong na nila yan eh. Sinagot na yan. Tapos ngayon itatanong na naman niya uli. Di ba? Tapos may meeting uli yan. Magkakaroon uli ng deliberation uli. Di itanong niya uli. Pero ang tanong dun, itatanong naman niya yung tanong. Na paulit-ulit na tanong. Di ba? Naget nyo? Paulit-ulit lang yung tanong niya. Di ba? Ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi entitled sa confidential funds ang OVP dahil hindi naman ito nakalagay sa approved 2022 national budget. Kaya dapat lang ipaliwanag ni VP Sara kung saan ginamit ang bawat sentimo ng 125 million pesos na galing sa Office of the President. Welta naman ni VP Sara, assumption lang ni Castro na walang confidential funds na itinalaga para sa OVP noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Alam mo, meron kasi ako napanood tungkol dito sa confidential. Yan yung kini-question kasi ng itong mga makabayan block, yung mabilisang pag-transfer ng confidential funds from OP to the Vice President. Okay? Kasi nga, at that time, nag-change ng, yun yung last year, 2022, nag-change ng leadership. Sabihin, yung half ng budget parang nagamit na, naayos na, pero meron palang nilive doon na parang hindi nilagyan ng kasi 'di ba bawal maglipat ng budget pagka naayos na sa GA. Ibig sabihin pag naayos na yung buong taon, dapat bawal na. Meron palang funds na talagang naandun sa OP, Office of the President, na hindi nilagyan ng label kung saan mapupunta, talagang ipinirepair for the Vice President. Okay? Kasi nga, nangyayari yan every pag-change ng leadership. Kasi pag nag-change ang leadership, naiiwanan yung half nung budget na usually yung living administration nagagamit yung buong budget. Actually, may problema tayo pagdating dyan eh. Kasi, isipin nyo nagpapalit ng presidente o nagpapalit ng administrasyon, half na, kalahating taon na. So, yun ang dapat ayusin ng mga mambabatas. 'Di ba? Ang magiging problema lang diyan kung yung ibang mambabatas hindi naman nila aayusin yung sinasabi ni Banat Baine na pinapayagan naman pala dahil siguro sa tradisyon o talagang nakasanayan na yung excess na funds na hindi na magagamit talagang nakareserba para sa VP nang tinatransfer. Ngayon, yan dapat ang i-call out nila kung paano aayusin yung ganyang bagay. Hindi yung nagkukuda sila, 'di ba, na dali nila sa kamera sa proper forum, hindi yung nagbubunga nga lang sila, 'di ba? So, abangan pa natin itong mga bakbakan ng mga ni BP Sara at sa mga makakaliwan to. Medyo magandang magandang issue pa to. So, abangan po natin. Maraming salamat po.